Saan galing yan? Di ba? Remember, Matibag, nagpagawa ng pera sa Recto. Dahil perfect daw ang pera na ginawa sa Recto. Prenomote pa ang pera sa Recto. Baka galing yan kay Matibag. O ba galing kay Satanas. Daming kumakalat na peking pera ngayon na binabayad ng mga sindikato. Buti na lang, yung napanood kong tindahan, meron siyang fake, fake detector. Okay? Matapang yung ate na yun na napanood ko. Pero alam nyo, may chika ko lang, nung ako'y nasa Pilipinas, nag-work ako sa isang food chain nung panahong yun. Merong nagbayad sa akin, 500 pesos, hindi ko makalimutan yon. Was it 500? Yeah, I think 500. Yeah, 500 pesos. So nakita ko na talaga magaling ako mag-sense ng peke. I think may kwento ko na to sa inyo. So, nung nakita ko peke, pumasok ko dun sa office ng namin, manager AA. Sabi ko, ma'am, na gano'n fake tong pera, ganun. Pag fake kasi pwede ka nang tumawag ng police, di ba? So, fake itong perang ito. So, hindi ako nagpahalata. Okay? Hindi ako nagpahalata hindi ko sinabi na na nung right there and then dun sa customer, ganyan. So, yung manager ko lumabas together with me, ganyan. Sir, may iba po ba kayong 500? May ganyan. Pero hindi binigay ng manager. Tapos, hindi, wala, yan lang yung pera ko. Parang gano'n. But I think, the long time ago na yun, 20 plus years ago, parang ang naalala ko noon, tumawag ng police at pinahuli yung nagbabayad ng peking pera. So, ganyan ngayon sa Pilipinas. Matagal na kasi yan, even before the bangags. Okay? Pero nung panahon ni PRRD, wala akong nabalitaan na meron siyang isang appointees o isang appointee na nagsabi na okay lang magpagawa ng pera sa Recto dahil perfect yung paggagawa. Wala akong nabalitaan na gano'n. Pero sa panahon ni Bangag, pinipatronize nila, parang tinatangkilik nila ang mga kapike-pikean. Right? Mga peke. Peke silang lahat kasi ang papangit nila. So yun, mga kababayan. Yeah. Anong sabi ni Celso Facundo? Sabi ni Matibag, kapangalan lang daw niya ang may-ari ng mansyon sa Amerika. Yun ang sinabi niya. Actually naman nung inulat ko, di ba, ganun ko, is this the same Matibag? Tignan natin, imbestigahan natin. Imbestigahan dapat ng mga journal yan. Yeah. Kasi 2004, di ba, inulat ko sa inyo yon? Yung tungkol sa bahay ng certain Melvin Matibag. Wala ka palang bahay. Saan ka may bahay? Hindi pa natin alam yan kung gaano katotoo yung mga sinasabi niya. Baka may iba pa siyang bahay sa ibang lugar. Di ba? Who knows? Nagyayabang ng paldo-paldong pera sila eh. At naghahamon naghahamon. May mga kakasuhan daw. May mga kakasuhan daw sila tungkol dito sa kanyang alleged na bahay sa Porter, was it sa Stevenson Ranch? Okay. Sila mismo ang fraud. No surprise there, sabi ni Tile. Exactly. Ayaw lumaban sa korupsyon? Sinong ayaw lumaban sa korupsyon, Palangga? Baka nga sinong pinatakas muna yung mga lumalaban sa korupsyon niya, pinakulong, kunwari, pinatakas muna yung mga lumalaban sa korupsyon. Siya, pinakulong, kunwari, masakit sa loob. Yeah. Si Bangag, yung kanyang, matagal niya nang sinasabi na si Tambaluslos ng ombudsman, di ba, na magkakaroon ng freeze of assets. Then, sabi nila nasa bulletin lookout, o sa lookout bulletin, baka tumakas sa chuchucho. Nakakalaya ng bonggang-bongga si Tambaluslos. Di ba, na-enjoy niya yung buhay niya. So definitely, yan ay isang PR stunt. Isang drama-rama lang yan ni Bangag. Lahat yan kasinungalingan, mga kababayan. Sa 10 na sinabi ni Bangag, 1 milyon ang mali. Right? Yes, Gilbert, mga buhaya sila.
Di ba? Lahat ang ginagawa, panggigipit. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, ang nangyari sa kanya ay politically motivated. We all know that. Lahat ng kumukontra kay Bangag, lahat ay paparusahan, kung hindi paparusahan, gorgorin, tanggalin sa pwesto. Wala na po silang pinagkabalahan, kundi abangan ng abangan ang mga nagsasalita laban kay Bangag. Dahil naman, kita mo naman, uutal-utal, puro kasinungalingan. Oh. Kaya tama pangalan nito? Tama si si Congressman Pulong Duterte sa kanyang sinabi patungkol dito kay Bangag na ito. Naaawa siya kay tawag dito, naaawa siya kay Tambaluslos, sa kapatid niya, nasasaktan niya, masakit, chuchu-chuchu, nasasaktan daw ang gago sa nangyari sa kanyang pinsan. Pero hindi siya nasasaktan, mga sabi ni Pulong, kung tunay na Pangulo ka ng Pilipinas, dapat ipakita niya, sabi ni Pulong, ang kalungkutan sa mga sinapit ng ating mga kababayan. Alright? Hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Mas mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sinumang nasa likod ng mga aligasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon at impluwensya. Hindi simpatya sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ay katotohanan, pananagutan, hustisya. Exactly. Hanggat hindi, ito nakasama sa SONA natin ito kagabi, kontra SONA. Hanggat hindi nasasagot ang mga tanong sa bilyong-bilyong pondong ginugol sa flood control, sa controversial na PhilHealth funds, di ba? Binanggit natin yan, yung 60 billion. Right? Na nilipat nila para sa infra, na pinabalik sa kanila ng Korte Suprema. Din ang Maharlika Fund. Hindi yan nabanggit, di ba? Ako nabanggit ko sa kontrasona. Yung Maharlika Fund, yung ininvest ang pera ninyo, pera ng bayan, nasaan na? May narinig ba tayo na kumita itong Maharlika Fund na ito na nag-create ng infra projects dahil kumita tayo sa loob at labas ng bansa. Exactly. Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, manatiling kulang anumang SONA sa mata ng Pilipinong patuloy na hirap. Di ba? About sa gold bars, binanggit ko. Anong binanggit ni Bangag sa kanya mga SONA? Puro kasinungalingan. Nagrereklamo yung mga teachers, hindi man lang daw sila nabanggit. Di ba? Hindi sila nabanggit kung ano yung mga magandang plataforma sa kanila o anong mga nangyari sa kanila na binigay ng gobyernong Bangag. Di ba nabanggit ko sa SONA kasi kompleto tayo palangga. Buti pa sila palangga, Maharlika, di ba? Kompleto ang SONA ko. Binanggit ko yung mga teachers. Sabi ko, yung mga teachers, paano? Kaya nagtitinda ng mga longga-longganisa yung mga yan and everything. Dahil hirap, kulang sila. Right? Walang binanggit si Bangag sa teacher. Ano pa yung mga hindi niya binanggit? Healthcare. Meron ba siyang binanggit sa mga nurses, doctors, o yung mga healthcare workers? Ang sinasabi niya lang, zero billing na daw, chuchu-chuchu. Paano yung mga benepisyo ng mga overwork natin na mga healthcare workers? Sabi ko nga, we all know na ang SONA ay report sa mga na-accomplish ng isang Pangulo o pwede din mga magagandang layunin, pero more on accomplishment. Nagbigay ba ang mga nurses natin? May mga problema yan sila. I remember, meron akong classmate dyan. Hindi ko nababanggitin. Nasa panggobyerno sa hospital. Nagrereklamo dahil mga benepisyo para sa kanila, hindi nakakarating. Dali lang ha. Tignan ko nga kung nandito pa yung message niya sa akin. Ano na yun? I think last year. Okay. Tignan natin. Okay, here we go. Dito siya. Ito pa. Okay, sis. Ito matagal na tong message niya. Ito pa, sis. Sa issue ng collective negotiation agreement, nakasiling sa maximum yan 25
25,000 given once a year after Christmas binibigay. Imagine 25,000 na lang, dami pang Cheche Boreche. Nurse to classmate ko to sa Pilipinas. Ang dami pang Cheche Boreche. Kaya di mo makukuha yung 25,000 talaga. Dapat may savings ang ospital dahil part nun dun kukunin taxable pa. Dahil nung nag-pandemic, sabi niya, dahil nag-pandemic nung nakaraan to, sinasabi niya tungkol sa panahon ni PRRD pa to. Do you expect na makasave ang hospital sa tubig, taas ng halaga, bills ng hospital dahil sa hugas ng hugas, dahil sa COVID kuryente tataas, dahil sa ventilator at other mech equipments na ginagamit, dahil sa COVID basura, dadami ang infectious waste ng hospital dahil sa PPE, kaya wala halos matitira sa savings. Last year, 11K. Ano to, 2023. Okay? Makuha. Yung ibang hospital nakakuha ng 25K. Tulad ng Pabelia kasi di naman sila tumatanggap. Ano to? Imagine, ikaw na sa damakmak na hazard ang inaharap kung bababa ng CNA 25K na lang, pinahirapan pa. Ibigay kasi dapat ang ospital, gumagawa ng paraan to meet the requirements of funding. Alright? Sabi niya dito, mga kababayan, ito pa, sabi niya, ibang klase nung, sis, grabe, ibang-iba nung panahon ni PRRD. Grabe talaga si BBM at ang kanyang mga, ka-appointees. Wala nang pakialam sa healthcare. Walang pakialam sa healthcare workers. Ayan. Buti pa nga noon ng panahon ni PRRD, yung PGH may budget, alam na natin to, 100 million a month. Diba? Thank you so much. Thank you, sis, sa pakikipaglaban. Ayan. Thank you so much, sis, sa pakikipaglaban sa bayan. Hope to see you soon. So, ayun. Yun yung mga kwento ng ating mga nurses. Diba? Although nung panahon ni PRRD, diba, may COVID, may pandemic. Pero kahit papaano, mga kababayan, naiibsan, okay, ang mga sentimiento o ang mga kakulangan na dapat ibigay sa ating mga healthcare workers. Yeah. Sino ang nurse dito o nasa healthcare industry sa Pilipinas? Magkano na ba ngayon? Kapag first time, pag unang salvo mo o bagong nurse ka, di ba? Newly grad, magkano sweldo? Magkano ang sweldo nyo 1 month? May I know? Anyway, hindi kayo napansin. Sino pa yung mga hindi napansin? Healthcare, nurse, teachers, ano pa yung mga matataas na komunidad o maraming population sa sektor? Even OFW. Diba? Ano ang sinabi sa OFW? Ang sabi, meron tayong napag-usapan pala natin kahapon, meron tayong mga natulungan, chuchu-chuchu. Walang optics. Wala tayong makita. Wala tayong makita na may ginawa talaga na tulong sa OFW. Wala. Dalang OFW. Diyan pa lang. Balita ko, parang nabasa ko the other day, yung kanilang OFW lounge, okay? Minsan sarado pa. O mukhang pinipili yung gusto nilang, yung sinisiguro yung malakas ang ina-accommodate. Diba? Pinagmamalaki niya yung OFW lounge na yan. Sabi ni Caselta, 30,000 swerte na. Grabe, 30,000 lang ang sweldo ng palangga natin. How much is 30,000? Overworked, underpaid. Yeah, nurse ka palangga. Oh my God. Come here in the States. 30,000. Okay, 30,000. Tingnan natin. You can get that one day. Alam mo ba, ang 30,000, pwede mong kitain sa isang buwan mong kikitain sa Pilipinas, kaya mong kitain sa Amerika ng isang araw. That's only for 400 now, 491. Kaya no wonder, ang dami talagang umaalis nating mga kababayan. Ba't ka nga naman magtsatsaga?
underpaid ka na, overwork ka pa, di ba? Delikado pa yung ano mo, yung working condition dahil kulang sa mga maayos na pasilidad, equipments. Right? Sabi ni Celeste Palangga, panahon ko 7K lang ang sahod. Wow, long time ago. Yeah. So talagang ang daming gustong mag-abroad. Pagpasok mo pa nga lang ngayon sa Amerika, yung mga bago ngayon, $25 per hour, this is caregiving pa lang yun, one-on-one. Nurses 50, 60, 70, 80, depende. Diba? $25 na ngayon. Okay? Ang rate. Ang singil namin, sabihin ko na, singil namin sa pasyente, which is yun naman talaga, ang hirap ng ng one-on-one. $35 to 40. Oh, yan, may idea na kayo. Pag bagong patient, lalo na pag mga alta, Beverly Hills, Pacific Palisades, Santa Monica, Newport, yung mga alta-alta, 35 to 45 yan per hour kasi kaya nila magbayad. Then caregiver like what? 25, 28, depende. Siguro kung 35 ang single, bigyan mo ng 25. Right? Panalo ka pa rin. Kaya kung nurse ka sa Pilipinas at may capacity ka na, well, ngayon medyo mahirap ang immigration, noon talagang bonggang-bongga. 25, grabe, ang layo, no? Tapos 30,000, kawawa talaga. 30,000 pesos one month lang. Depende sa state. I'm talking California Palangga. Yeah, I know. Marivic. Sa California lang. Hindi ko alam sa ibang state kasi may mga state kasi na mga mababa ang mababa yung nila rate. At sabi ni Ted, caregiver dito sa Swiss per hour 35. Swiss. Okay? Swiss francs. Okay? Magkano 35? How much is that? Jamie Bernal, 35-45 dito sa Canada. Is that caregiver or nurse? Jamie Bernal. Pero ang pera nyo kasi, 35-45, that's still good. Si Marcel, caregiver pero jobless. Saan ka? Sa Amerika ka ba? Yeah, the reason why kaya nag-abroad. Kaya sinungaling yung inalis na nag-resign na si Erbosa. Na tayo daw, ginagaya tayo sa Pilipinas, ginagaya ang Pilipinas yung ating healthcare system. Kasi daw maganda, yung mga nurses, gago yun, buti na wala na yung hayop na yun. Well, pare-pareho lang naman sila. The reason why umaalis kayo, dahil sa pera. Dahil, sabi ko nga kanina, yung isang buwan nyo sa Pilipinas, pwede nyo katayin ng isang araw sa Amerika o sa Europa. Imagine mo, hindi pagdating dito, papetiks-petiks lang kung mataas naman ang cost of living. Anyway, yan ang sitwasyon ninyo. Wow! 65 per hour ER nurse. Ay, oo nga pala si Palangga. Palangga, ha? Okay, kaya yan si Palangga Jocelyn. Yeah, bonggang-bongga, 65 per hour daw sila sa New York. Dito din naman. More than, depende naman sa hospitals. Yes. Ano pa ba pag-uusapan natin kundi puro lahat kahirapan? Kaya pumunta na kayo ng Amerika, Europa, lisanin nyo na yung Pilipinas hanggat si Bangag ang namumuno. Sabi ni Sarah Lina, yung isang vlogger sa Elvish, 18 per hour daw sila. Ano yun? Ano yung $18? Medyo mababa sa Vegas yata. I don't know. Ano yan? 18? Mababa na yung 18 sa panahon ngayon. Kasi nung 20 years ago, ganyan na yung mga rate eh. 20 years ago. Yan ang mga rate noon. That's 18 is so mababa. Ang layo talaga ng sahod sa financier. So, 18. Kaya pag naghanap-hanap kayo ng trabaho, yung medyo 20 plus, 25. Okay, 30, ganyan. Di ba? One-on-one yun, ha? Pero ngayon, ang hirap sa immigration ngayon dahil marami mga dinideport. Di ba? Ang daming dinideport na bonggang-bongga. Pero kasi karamihan naman ng mga dinideport, parang may mga kaso-kaso. I don't know.
McDonald's daw, 22. Alam mo, McDo dati, ano lang yan 15? Saang lugar yan? J3. O kahit mag-McDonald crew ka lang. Alam mo, it's okay lang kung anong trabaho mo pagdating mo sa kung saan man as your stepping stone. Pero make sure na ikaw yung pinakamagaling na crew. Di ba? Para bongga ka. Right? Mm. Yeah. Huy, nasa dito ka lang sa LA? 22 McDo. Makapag-racket nga dyan sa McDo. Ay, alam niyo ba, nag-racket kami. Pinag-isipan ko i-post ko yung video pero hindi ko pa kasi na-edit. Sumama ako sa friend ko, nag-racket siya. Nasama na rin ako doon. Nag-racket kami, pero tsaka ko na lang sasabihin. Okay? Wow, mataas din dyan. Yan na kasi ang rate ngayon no? SDS New York. Yan na ang rate kasi ngayon New York at taas din, no? 35 to 49 per hour. Mga alta-alta. Yan din yung singil namin dito Basta alta. Yung may kaya, syempre, hirap-hirap naman ng trabaho, no? Yes. Syempre, pag night shift, mas mataas. Oh, yes. Kasi, yun lang kagandahan dito sa Amerika. After 9 hours, yung ika-10 mo is that's consider, ano tawag dyan? Overtime. Kaya naman to si Palangga, rich na rich. Rich daw ang mga nurse na bonggang-bongga. Di ba? Rich na rich. Well, hindi naman siguro. It's really, depende sa lifestyle mo. Di ba? Siguro depende sa lifestyle mo. Kasi kahit gaano ka kadaming pera, di ba? Kahit gaano kadami ang income mo, kung ang lifestyle mo, umaakyat ng bonggang-bongga, broke ka pa rin. Malaki yan kung dito sa Pilipinas, sabi ni Ali. Oo nga I know. Dito sa Vancouver, caregiver is 31. Tingnan na, pumunta na kayo ng Vancouver. Pumunta na kayo ng Cali, pumunta kayo ng New York. Kami dito sa New Zealand, night differential namin caregiver $1 lang wala, $1 lang. Ma'am, si Taratara na inis kay VP kasi mukhang bangkay na raw si Bangag. Sabi ni Ron. Ano naman sinasabi ng hayop na yon? Yes, Chidam. Yeah? Sabi ni Dance, ang kanya ay healthcare. Yeah, it's really hell. Hell talaga mamuhay sa Pilipinas sa panahon ni Bangag. Yeah. Sa Israel, linis bahay na sa $30. Oh, wow, sabi ni Jennifer. Ano yun per hour? Kaya ibang-iba talaga, no? Ibang-iba talaga ang ibang pag nasa ibang bansa ka. Kaya nakakalungkot lang kasi ang bayan natin hindi na nag-asenso. Hindi na tumataas ang value ng hindi na tumataas yung value ng ating mga anong gusto ko sabihin? Yung value ng ating mga narating, let's say, as professional, di ba? Binabarat-barat lang tayo. Di ba? Kung tutusin, kaya tayong pasweldohan dyan ng maayos. Even yung mga companies na dapat sisweldohan ng maayos ang kanilang mga workers, not only mga professionals, pero yung mga nasa factory, yan ang madalas na naging biktima, yung mga factory workers. Ina-underpaid sila ng kanilang mga amo o kanilang mga boss na hindi naman Pilipino yung iba, mga foreign. Kasi tinotolerate ng Bangag even though may mga susundin dapat sa labor code, hindi nasusunod dahil madalas kasabwat ang mga nasa gobyerno. Katulad na nga lang yung who's that? Yung sangkot dun sa pagkamatay ni Baterbonia, yung coach. Kulang sa mga documents. 'Di ba? Kulang, wala siyang POA, POA ba yon or labor chucho, I forgot. But anyway, kumbaga hindi siya nag-comply. Lahat nababayaran or ini-ignore nila yung batas. Kasi nga ang batas para lang sa mga kalaban ni Bangag. Pag sila bendalo. Puro pagbabali sa batas. Kaya ngayon, bali na ang kinabukasan ng bayan. Right?
Oh, ayan, sabi ni OFW ako, $30 daw per hour. Oh, di ba? Paglilinis ng bahay. Ang dami niyo sigurong racket dyan, ano? 5 hours ng linis, tapos after mo mag 5 hours, may racket ka pang iba, no? Siguro, pwede ka maging bartender or, I don't know, hindi ko alam din sa Israel. Si Baldwin, yes. Jana, yes, si Baldwin. Diba? Ang daming nating problema. Kaya sabi ko nga sa inyo, the ultimate solution is to get the bangag out. All the bangags. Yung sahod sa third world country, cost of living pang Singapore level. Sabi ni Katabi, yung sahod sa third world, yes. Di ba? Ang liit-liit ng sahod, 30,000, ang liit-liit ng sahod, pero ang taas ng mga bills. Bahay, kuryente, doon na naman tayo papasok. Kung 30,000 ang income mo, ang pwede mo lang tirhan, yung cubicle doon sa ilalim ng underpass. Kung gusto mo makatipid. Right? Tig-800 siguro ang renta do, 1.5 pa yata. I don't know, I forgot, pero mga ganun. Or sa squatters area. Magkano ngayon ang renta ng dissenting apartment? 1 bedroom. Kasi nung umalis ako sa Pilipinas, ang apartment namin nasa, well, that's long time ago, no? Oh, mahal na rin. Yung mga Janakis ko parang kulang-kulang 15K nung unang panahon. 15K, 20 years ago. 2 bedroom. Okay. Yes. Magkano? 1,005 na bed space lang, ma'am. Saan yan? At Castleton, 1,500. Uy, mura yan, bed space. Kasi nung nag-bed space ako sa Recto, 1,200 na kami nun eh. 1,500? Meron pa ngayon, 1,500? Oh my God. 30-something years ago, 1,500, 1,200 na ako nun. Ngayon, 1,500. Parang kakaiba yan. Alright. Sa Australia daw, 45 per hour. Ang anong sweldo? Ayan. 5K po for apartment studio type. Bed spacer, 5,000. Oo, kasi 1,200 na ako noon 30 years ago. Long time ago yun. Malit lang yung 1,500. Okay, sabi ni Calix, Tab Baldwin did not possess an AEP, Alien Employment Permit. Thank you for that, Palangga. When working in the Philippines. Yun na nga. Kasi may mga kasabot na hindi, wag ka na kumuha niyan. Kami na bahala sa'yo. Ganyan, ganon. Baka bed space sa ilalim ng tulay. Sabi ni J3, bed space daw sa ilalim ng tulay. Oo nga. Sa ilalim ng tulay, mahal na nga din eh. Di ba? Mahal na yung bed space sa ilalim ng tulay. 5K kasama tubig, kuryente. So yung 30K talaga, kung 30K ang sweldo mo, pag isang tao lang o isang anak mo, dalawang anak, kulang talaga. Hindi ka makakaipon, hindi ka makakabakasyon. Kasi ngayon, good for dalawang anak mo, ang bill mo sa kuryente nasa 5,000, 6,000. Right? 5,000, tama ba ako? May rep, I don't know anong, tama ba yung for household member, nasa 5,000 to 6,000 ang kuryente ninyo? Oh, kuryente, 30, pagkain mo pa. Diyos ko po, kaluoy man talaga ang ating taong bayan. Samantalang si Bangag, di ba, patuloy na hinahakot ang kaba ng bayan. Patuloy na inuubos ang pera ninyo. Meron yan sa squatter, sabi ni Gurgur. Yes, sabi ni Jack Sparrow, racket naman ang mga bangag, magtatapos na ang termino. Alam nyo, kaya sabi ko nga, pag si Inday Sara naging presidente, huwag natin tigilan si Inday. Kailangan i-push natin niya. For sure, gagawin niya yan. Na panagutin, ipabalik lahat ng mga ninakaw nila. I know it's not easy. Di ba? I know it's not easy, pero sa pasasanbat, o palayasin sila lahat, or gurgurin sila ni Gorgozoro sa executive order, bangin natin. Right? Totoo kayang nakatakas na si Tamba, sabi ni Solpicio. Nakatakas? So nagsabi, hindi yan. Andiyan lang yung Palangga. Andyan lang yung na yan.
Andyan lang yang ano na yan, tambaluslos na yan. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan ni Bangag. Puro kataranta, drama-drama lang nila yan. Okay. Oo, siguro yeah, Jana. For sure, hahabulin sila ni Sarah. Sabi ni Solmix Kitchen, deserve daw ang Pilipino na ganyan kasi hinayaan lang nila dito sa Korea. Nako, tagal na yan, talbog. Yeah, yung ex-first lady nila, nakulong na for 7 years, right? Because of bribery. Yan si Lisa Tanas, sabi ko nga, kulang ang buhay niyan eh. Lahat sila na magnanakaw, hindi lang si Satanas. Kulang ang buhay nila para pagbayaran ang kanilang mga ninakaw. Dapat ipaluwa lahat sa kanila. Sabi ni Gilbert, ombudsman yan, berdugo ng bangag. I know. Sad. Pero you have to fight for your future. Kasi pag hindi nyo nilabanan yung mga yan, paulit-ulit na lang tayo, di ba? Paulit-ulit na lang ang buhay ninyo. Sabi ko nga, pag 80 years old na si Marlica, ito pa rin ang topic natin. Mga palangga, mga siguro ang mura ko noon pag 80 na ako. Mga putang ina. Hindi siguro, kasi wala naman akong bisyo. Hindi ako nagsisigarilyo. Wala akong bisyo, no? Kaya mo si Manong Chavit, 84 na, magaling pa rin magsalita. Gusto ko ganun, pag 84 na ako, diretso pa rin tayo magsalita. Hindi yung si Bangag, di ba? So, mag-70 na yata si Bangag, gumaganon pa rin. Ngumingiwi, pero may karma yan. Alam mo si Bangag, buhay na buhay pa siya ngayon, pero sinusunog na yung kaluluwa niya sa impyerno. Who knows? Baka mailagay sila sa garapon very soon ng taong bayan. Di ba? Who knows? Baka bitayin sila ng Executive Gurgor number 1 pag wala na sila sa pwesto. Sobra na. Sabi ni Russell, paano kung puro millennial at Gen Z na ang mga nasa gobyerno? Depende. Meron naman siguro millennial at Gen Z na, matino, di ba? Meron naman siguro. Sana lahat ang magnanakaw sa kaban ng bayan ay mabitay, sabi ni Delia. Miyapochi na late ka. Prime Minister ng Victoria, Australia resigned early this morning kasi may mga issues. Pero sa Pilipinas, pakapalan yung mga politicians, sabi ni Smackdocs. Exactly. Wala nga sila. Diyos ko po, nakita na yung pamilyang Bangag. Ayaw pa rin, bagsak na nga, negative 27 to the lowest level. Ayaw pa rin mag-resign, kapit tuko pa rin. Kaya the only solution is bitayin silang lahat. Kasi walang gustong mag-resign ng mga maleta gang. Nag-e-enjoy Kaya kawawang-kawawa talaga ang Pilipinas. Kawawang-kawawa kayo. Sana lang manindigan kayo, no? Which is sad dahil ang mga kabataan, Gen Z, Millennial, parang wala silang pakialam. Anyway, pag dumating ng panahon, pagpatay na tayong lahat, di ba? Magdurusa na lang sila. Baka may ipapanganak na maharlika, na magdadakdak na naman, tapos later on, malilipas na tayo sa mundo. Ganun pa lang, paulit-ulit. Imagine, simulang tayo nakalaya sa Espanya. Ano ba nangyari doon? Ang daming katipunero, ang daming revolusyonaryo. Sinakop na naman tayo. Ilang years ago na yon? Ilang century. 'Di ba? Para mabago ang Pilipinas. Tuta pa rin kayo, okay, ng mga malalaking bansa, sabi ng realista. Dahil ang iniisip ng mga namumuno sa atin ay mga sarili nila, mga traidor. Wala tayong makita, only PRRD ang nakita natin na may pagmamahal sa bayan niya. Kasi alam niyo kung bakit? Tingnan mo si PRRD. Never, di ba?